Isang gabi lang siya pumasok sa buhay niya, pero kinabukasan, nalaman niyang ang estranghero, pala ay may lihim na 3 taon niyang iniiwasan. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos? Subscribe na at i-comment ang opinyon mo. Huwag palampasin ang buong kwento. Ang gabi na bumalik ang asawang matagal nang nawala. Sa isang iglap, bumalik ang lalaking inilibing ko na sa alaala. Hindi ko siya kilala ng gabing iyon. O iyon ang akala ko. Sa gilid ng isang bar sa Quezon City, umupo siya sa tabi ko na parang aksidente lang ang laha. Basang-basa ang kalsada sa labas. Basang-basa rin ang dibdib ko sa mga tanong na ayokong sagutin. Parang ang bigat, sabi niya, hindi tumitingin. Ngumiti ako, mapay. Sanay na, sagot ko, kahit hindi totoo. Uminom kami. Tumawa. Nagkwento ng kalahating katotohanan. Walang pangalan. Walang apelyido. Walang tanong kung may naghihintay ba sa umaga. Isang gabi lang. Isang pagkakamaling pinili kong hindi nang hinayang. Pagmulat ko kinabukasan, wala na siya. Malinis ang kama. Ahimik ang kwarto. At akala ko, apos na. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko, makalipas ang isang linggo. Isang mensahe mula sa nanay ko. Anak, umawag ang asawa mo. Nanlamig ang mga daliri ko. 3 taon na siyang nawawala. 3 taon na akong natutong mabuhay na parang wala akong asawa. Isang lalaking iniwan ako pagkatapos ng kasal. Isang lalaking sinabing babali. Isang lalaking hindi na muling nagpakita. Hanggang sa araw na tinawag ako ng IAR sa bagong kumpanyang ina-applyan ko. Executive interview daw. Final stage. Pagpasok ko sa opisina sa BGC, bumungad ang mga salaming pader at katahimikang parang hukuman. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Paglingon niya, huminto ang mundo ko. Ang estrangherong minahal ko sa isang gabi. Ang lalaking hinanap ko sa 3 taon. Ang asawang akala ko'y nawala na. Salamat sa pagpunta, sabi niya, malamig ang tinig. Pero sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang lamig ng boses niya. O ang katotohanang ramdam ko pa rin ang init ng presensya niya. Umupo ako sa tapat niya. Magkalayo kami ng mesa. Pero parang isang kamalang ang pagitan. Simulan na natin, sabi niya, profesional. Pero ang mga mata niya, hindi marunong magsinungaling. Tinanong niya ang tungkol sa resume ko. Sa trabaho ko. Sa mga plano ko. Sumasagot ako ng maayos. Pero bawat salita ko'y may kasamang alaala. Ang mga daliring gumuhit sa balak ko, isang gabing akala ko'y walang kahulugan. Hindi niya binanggit ang nangyari. Hindi ko rin binanggit. Parang may kasunduan ang katahimikan. Na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa biglang tumigil ang boses niya. Tumingin siya sa papel. Parang may hinahanap na wala roon. 3 taon, bigla niyang sabi, mahina. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung para kanino ang bilang. 3 taon na kitang hinahanap, dagdag niya. At doon ko naramdaman ang pagbitak ng mundo ko. Gusto kong tumawa. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw ng, nasaan ka noon? Pero ang lumabas lang sa bibig ko. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Parang mas madaling kausapin ang syudad kaysa sa akin. Hindi ako umalis dahil ayaw ko, sabi niya. Umalis ako dahil kailangan. Isang hakbang ang ginawa niya palapit sa akin. Isang hakbang na naggabalik sa akin sa gabi ng ulan. May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin noon, bulong niya. Napangiti ako, mapay. Palagi namang ganoon, di ba? Tahimik siyang tumango. Parang unang beses niyang inamin sa sarili ang pagkukulang niya. Alam mo bang buntis ka? Tanong niya, biglang-bigla. Nanigas ang katawan ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat ng alaala. Hindi, sagot ko, halos hindi marinig ang sarili kong boses. Lumunok siya. Parang may tinatabunang lindol sa dibdib. May anak kayo, sabi niya. Hindi ko alam kung paano huminga. 3 taon akong nagtrabaho sa umaga. Umiyak sa gabi. At nagkunwaring sapat ako mag-isa. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko hinanap. Dahil akala ko. Iniwan niya kami. Bakit mo ako hinanap ngayon? Tanong ko. Dahil ba sa interview? Dahil ba sa konsensya? Umiling siya. Dahil nakita kita. Bumalik ang mga alaala. Ang gabi. Ang bar. Ang ulan. Hindi ko alam na ikaw yon, sabi niya. Pero ramdam ko agad. Tumayo ako. Hindi ko na kaya ang lamig ng kwarto. Hindi mo pwedeng basta bumalik, sabi ko. Hindi pagkatapos ng lahat. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, sagot niya. Humihingi ako ng pagkakataon. Napatawa ako, nanginginig. Sa anong karapatan? Bilang ama, sabi niya.
At bilang lalaking hindi tumigil magmahal, tumulo ang luha ko bago ko pa mapigilan. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na akong maging matatag. May kumatok sa pinto. Tapos na raw ang oras. Nagkatinginan kami. Parang parehong ayaw bumalik sa realidad. Kailangan mong magdesisyon, sabi niya, mahina. Hindi ngayon, sagot ko. Lumabas ako ng opisina. Bitbit ang bigat ng 3 taong katahimikan. Sa elevator, huminga ako ng malalim. Parang doon lang bumagsak ang lahat. Pagdating ko sa labas, umuulan uli. Parang sinasadya ng mundo ang mga paalala. Tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa kanya. Alam ba niya kung sino ako? Tinitigan ko ang screen. Ang pangalan niya. Ang apelyidong matagal kong iniwasan. Sumagot ako. Isang salita lang. Pero hindi ko sinabing. Nagabi-gabi, ang anak naming hindi niya nakita, ay nagdarasal para sa lalaking. Hindi niya pa rin kilala. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko habang inilalagay ko ang cellphone sa bag. Parang sa isang simpleng, may binuksan akong pintuang matagal ko nang ikinandado. Sumakay ako ng jeep pauwi. Basang-basang ang mga upuan. Amoy ulan at pagod ang paligid. Sa bawat kanto, bumabalik ang mukha niya. Ang paraan ng pag-iwas ng tingin. Ang panginginig ng boses nang banggitin niya ang anak namin. Pagdating ko sa apartment, sinalubong ako ng katahimikan. Isang katahimikang pamilyar na sa akin. Ma, tawag ng maliit na boses mula sa kwarto. Nandyan siya. Ang dahilan kung bakit kinaya ko ang lahat. Ang batang hindi niya alam na may ama. Lumabas siya, yakap ang paborito niyang stuffed toy. Magulo ang buho. May ngiting kayang durugin ang kahit anong gali. Umulan ba? Tanong niya, inosente. Sagot ko, pilit ng ngiti. Malakas. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung dapat ba. Habang kinapatulog ko siya, pinagmamasan ko ang mahimbing niyang mukha. May mata siyang katulad ng sa ama niya. Ngiti ring hindi ko malilimutan. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone. Isang mensahe. Nasa labas ako. Nanikip ang dibdib ko. Parang may kamay na humawak sa puso ko at hindi binitawan. Sumilip ako sa bintana. Naroon siya. Nakatayo sa ilalim ng payong. Parang hindi nagbago ang tindig, pero mas mabigat ang dala. Ma, sino yon? Tanong ng anak ko mula sa likuran. Kaibigan, sagot ko, mabilis. Masyadong mabilis. Bumaba ako. Bawat hakbang pababa ng hagdan. Parang may binibilang akong taon ng katahimikan. Paglapit ko sa kanya, hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako. Parang tinitiyak kung totoo ba ako. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tumango ako. Wala na akong lakas tumanggi. Umupo kami sa maliit na kainderya sa kanto. May naggipritong isda. May batang naglalaro sa labas. Normal ang mundo, kahit hindi na normal ang sa amin. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi niya. Hindi rin ako, sagot ko. Huminga siya ng malalim. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin ako sa mesa. Sa basag na kahoy. Sa mga gasgas na parang ako. Dahil umalis ka, sabi ko. At natuto akong huwag ng umasa. Tahimik siya. Hindi nagdepensa. Hindi nagdahilan. Gusto ko siyang makilala, sabi niya, mahina. Sumakit ang dibdib ko. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako. Hindi ganoon kadali, sagot ko. Hindi ka basta pwedeng kumasok sa buhay niya. Alam ko, sagot niya agad. Kaya hinihingi ko ang oras mo. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking minsang iniwan ako. Sa lalaking muling bumalik sa pinakamagulong paraan. Hindi kita pinapatawad, sabi ko. Hindi pa. Tumango siya. Hindi ko hinihingi yon. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula sa Yar. Congratulations. You passed the final interview. Napatawa ko, walang saya. Ang gulo ng mundo. Nakuha mo ang trabaho, tanong niya. Sagot ko. Sa kumpanya mo. Ngumiti siya, may halong kaba. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Kung ayaw mo akong makita. Tumayo ako. Hindi tungkol sa akin to, sagot ko. Tungkol to sa bata. Umuwi ako na mas mabigat ang isip kaysa sa umaga. Sa gabi, hindi ako makatulog. Pinakinggan ko ang mahinang hilik ng anak ko. At sa unang pagkakataon, inanong ko ang sarili ko kung may karapatan ba akong ipagkais sa kanya ang ama niya. Lumipas ang mga araw. Hindi ko muna siya kinausa. Hindi rin siya nanguli. Hanggang sa isang hapon, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, may kahon sa harap. Laruan, libro, at isang sulat. Hindi ko alam kung ano ang paborito niya. Kaya sinubukan ko lahat.
Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Pero araw-araw, pinipili kong subukan. Naupo ako sa sahig. Napaiyak ng kahimi. Mama, awag ng anak ko. Kanino yan? Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng tanong. At sa sandaling iyon, alam kong darating ang araw na kailangan kong magsabi ng totoo. Sa labas, umulan na naman. At sa bawat pata, may desisyong papalapit. Hindi ako sumagot agad. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil natatakot akong baguhin ang mundo niya sa isang salita lang. Inaayos lang, sabi ko sa anak ko, marahan. Para sa'yo. Tinignan niya ang kahon. Hinawakan ang isang laruan. Ngumiti, walang kaalam-alam. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pauli-ulit kong binasa ang sulat. Pauli-ulit kong tinatanong ang sarili ko, kung tama ba ang lahat ng desisyong ginawa ko. Kinabukasan, pumasok ako sa bagong trabaho. Parehong opisina, parehong sahig, parehong lalaking pilit kong iniiwasan. Hindi kami nag-usa. Isang tango lang sa hallway. Isang tingin na puno ng gustong sabihin. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong puro trabaho, puro kahimik na gabi, puro kanong. Hanggang isang araw, may tumawag mula sa eskwelahan. May programa raw. Family Day. Nanikip ang dibdib ko. Parang sinampal ng realidad. Nandyan ba si Papa? Tanong ng anak ko pagka-uwi. Bigla. Diretso. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo natanong? Sabi ni teacher, 2 raw ang magulang, sagot niya, inosente. Nasaan yung isa? Hindi ko alam kung paano ako huminga. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sandaling iyon. Kinagabihan, tinext ko siya. Isang menseh lang. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya nagkatagal. Nandito lang ako. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa opisina. Tahimik. May distansya. Ero puno ng kaba. May family day, sabi ko. Tumango siya. Parang matagal na niyang inaantay ang pagkakataong iyon. Gusto niyang malaman kung nasaan ang ama niya, dagdag ko. Huminga siya ng malalim. Handa kong humarap, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking minsang iniwan kami. Sa lalaking ngayon, nanginginig ang kamay. Hindi kita pinapayagan bilang asawa, sabi ko. Bilang ama lang. Tumango siya agad. Parang iyon lang ang hinihintay niya. Dumating ang araw ng family day. Maraw. Maingay. Punong-puno ng kawanan at litrato. Hawak ko ang kamay ng anak ko. Sa malayo nakita ko siya. Nakatayo. Hindi lumalapit. Mama, bulong ng anak ko. Siya ba yon? Hindi ako sumagot. Lumuhod lang ako sa harap niya. Anak, sabi ko, nanginginig. May gusto akong ipakilala. Lumapit siya, dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay may bigat ng 3 kaon. Ano pangalan mo? Kanong niya. Pilit na kalmado. Ngumiti ang anak ko. Sinabi ang pangalan niya. Napangiti rin siya. Ngiting basag. Ngiting puno ng luha. Ako si. Huminto siya. Tumingin sa akin. Umango ako mahina. Ako ang papa mo, sabi niya. Ahimik ang mundo. Parang huminto ang oras. Tinitigan siya ng anak ko. Walang gali. Walang saya. Puro paggataka. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya, direkta. Parang sinaksak ang dibdib ko. Parang pinunit ang puso niya. Lumuhod siya. Huminga ng malalim. Dahil natagalan akong matutong bumalik, sagot niya. Hindi agad sumagot ang anak ko. Tinitigan lang siya. Pagkatapos, hinawakan ang kamay niya. Okay lang, sabi ng bata. Basta wag ka nang mawawala. Napapikit ako. Tumulo ang luha ko bago ko pa mapigilan. Lumipas ang mga linggo. Dahan-dahan. Mainga. Hatid sa eskwelahan. Minsang hapunan. Mga tanong na hindi agad nasasagot. Hindi kami naging kami. Hindi pa. Isang gabi, habang natutulog ang anak namin, nagkape kami sa sala. Tahimik. Parang dati, pero iba na. May balak ka bang umalis ulit? Tanong ko. Umiling siya agad. Hindi na, sagot niya. Kahit pa hindi mo ako piliin. Tumahimik ako. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil sobra. Lumipas ang 1 buwan. 1 buwan ng pag-aaral kung paano maging 3. Isang gabi may bagyong dumaan. Malakas ang ulan. Walang kuryente. Magkakatabi kaming 3 sa kama. Mahimbing ang tulog ng anak namin sa gitna. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking minsang iniwan ako. Sa lalaking muling natutong manatili. Natakot ako noon, bulong ko. Tumango siya. Ako rin. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, may katahimikang hindi ko alam kung pansamantala lang. Sa pagitan ng mga hininga namin, may tanong na hindi pa rin namin kayang sagutin.
At sa katahimikang iyon, unti-unti, natutunan naming huminga sa parehong hangin. Hindi pa kumpleto ang aming kwento, pero may simula na kaming magkasama. Kinabukasan, sabay-sabay kaming nag-almusal. Tahimik ang anak namin, pero ramdam ko sa mga mata niya ang pag-usisa at excitement. Sa bawat ngiti niya, parang unti-unting natutunaw ang takot at galit na matagal niyang dinadala. Ma, papa, sabi niya, habang tinuturo ang laruan na dinala niya noong una. Pwede ba natin to ayusin na lahat? Ngumiti kami sa isa't isa. Hindi perpekto ang sagot, hindi rin kami perpekto. Pero sa simpleng tanong ng anak namin, naramdaman naming may pag-asa. Habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan, magkahawak kamay kami. Ako, siya, at ang bata. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi ko na kailangang magkunwaring maayos ang lahat. Hindi ko na kailangan itago ang sakit at galit sa ilalim ng mga ngiti. Alam mo, sabi niya, hindi madali ang bumalik. Alam ko, sagot ko. Pero mas masakit kapag hindi ka bumalik para sa anak natin. Tumigil siya sa tabi ng kalsada, kumingin sa akin. Para bang sinusukat ang bigat ng bawat salita. At sa mga sandaling iyon, may katahimikan na hindi punong-puno ng pangungulit o gali. Isang katahimikan na puno ng pangako. Hindi tayo magmadali, bulong niya. Pero gusto kong subukan. Para sa kanya. At para sa atin. Napangiti ako, unti-unti. Gusto ko rin, sagot ko. Hindi pa tayo tapos, pero pwede nating simulan muli. Sa pag-uwi namin sa bahay, hawak ang kamay ng anak namin sa gitna namin. Ramdam ko ang bigat ng nakaraan, pero ramdam ko rin ang liwanag ng bagong simula. Hindi perpekto ang daan na tatahakin namin. Pero para sa unang pagkakataon, ramdam ko ang tiwala na kaya naming harapin ang bukas. Lumipas ang mga araw, dahan-dahan, unti-unti kaming nagtutulungan. May pagkatalo, may tampuhan, pero may tawanan at halakhak din. Nakikita ko ang bata namin na unti-unting kumikilala sa ama niya. Nakikita ko rin siya, na natututo ring maging naroon, hindi lang sa katawan kundi sa puso. Isang hapon, habang naglalaro kami sa maliit na park sa kanto, nakita ko ang simpleng kaligayahan sa mata ng bata. Umingin siya sa amin, sabay ngiti, sabay-sabay kaming naghawak kamay. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi ko na naramdaman ang lungkot ng nakaraan. Huwag na tayong mawawala ulit sa isa't isa, bulong ko sa kanya. Tumango siya, mahina. Hindi na, sagot niya. Ang ulan ay huminto. Ang araw ay sumilip sa pagitan ng mga ulap. At sa kabila ng lahat, naramdaman namin ang katahimikan ng isang tahanan. Isang kahanan na unti-unting bumabalik sa amin. Hindi sa lahat ng saglit, pero sa mga pamang sandali na may pagmamahal, pagkitiwala, at pangalawang pagkakataon. Sa gabi, habang natutulog ang anak namin, initigan ko siya sa kabilang kama. Tahimik. Matagal naming inabot ang gabing iyon. Pero sa katahimikang iyon, alam ko, may simula na kaming bagong kwento. Hindi perpekto, hindi patapos. Pero sa bawat hininga namin, sa bawat titik, may pangakong hindi na maulit ang nakaraan. At para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam ko na maaari kaming magpatuloy. Magkasama, dahan-dahan, at handa sa lahat ng bukas, ang araw na nagsimula muli. Lumipas ang ilang buwan, at dahan-dahan, natutunan naming tatlong magsama na umiikot sa isang mundo. Hindi perpekto ang bawat araw, may tampuhan, may pag-aalinlangan, pero mas marami ang kawanan at ngiti. Isang Sabado ng hapon, nagpunta kami sa tabing dagat. Hawak kamay ang anak namin sa gitna. Hawak namin siya sa magkabilang gilid. Sa bawat hakbang sa buhangin, ramdam namin ang bigat ng nakaraan na unti-unting nawawala. Ma, papa, sabi ng bata, sabay tawa. Mas masaya kapag magkakasama tayo. Ngumiti kami sa isa't isa. Hindi na kailangan ang paliwanag, ang mga salita ay sobra pa. Ramdam namin ang tiwala, ang pagmamahal, at ang pangalawang pagkakataon na matagal naming inaasam. Habang nakaupo kami sa ilalim ng araw, pinanood ang alon na humahampas sa baybayin. Nakita ko ang lalaki sa tabi ko, ang lalaking minsang estranghero, ang lalaking iniwan ako. Ngayon ay naging bahagi ng buhay namin. Salamat, bulong ko, na hindi ka nawala sa huli. Ngumiti siya, mahina pero punong-puno ng kahulugan. Salamat din, sagot niya, na pinili mong magtiwala ulit. Kumingin kami sa anak namin, nakangiti, walang kaalam-alam sa bigat ng nakaraan. At sa sandaling iyon, alam namin, maaari na kaming magsimula muli. Hindi bilang perpekto, kundi bilang pamilya. Ang araw ay sumikat, ang dagat ay kumisla, at sa katahimikan ng sandaling iyon,
Ramdam namin na sa wakas, natagpuan namin ang pahanang matagal naming hinintay. Walang pangakong magiging madali, pero may pangakong hindi na kami mawawala sa isa't isa. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, tahimik kaming naglakad sa tabi ng alon. Tatlong puso na muling nagkakaisa. Handang harapin ang bukas, dahan-dahan magkasama.